Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1591 hanggang Kabanata 1600. Kabanata 1591. Pagkatapos, bumalik si Yehan sa Tianlong. Sa loob ng 3 araw na ito, ligtas at maayos ang lahat sa Tianlong. Matapos ang paliwanag ni Yehan, sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay kusang nakipag-ugnayan kina He Lianwaki at Ren Zhongshan. Kahit gaano pa kaayaw dati, ang pag-iingat ay kailangan pa rin. Gayunpaman, alam din nina He Lianwaki at Ren Zhongshan sa kanilang mga puso na hindi sila lubos na pinagkakatiwalaan ng mga tao sa Tianlong, na normal naman. Hindi nila alintana ang iniisip ng mga tao sa Tianlong tungkol sa kanila. Kuya Ye, bumalik ka na. Nang makita si Yehan na naglalakad papasok, tumayo si He Lianwaki at ngumiti. Tumango si Yehan. Bukod kina He Lianwaki at Ren Zhongshan, naroon din sina Dao Tong at Xiao Yuangang. Si Shi Wulei naman ay nagsasanay pa rin sa mundo ng Taoismo. Umupo si Yehan at nagsabi, lahat, baka pansamantala akong umalis sa Dark City. Kailangan pumunta ni Yehan sa Medicine Valley. Kahit na binabantayan siya ngayon ng Yanwang Mansion sa Tianlong, pero dahil sa dalawang kaalyado na sina Haring He Lian at Haring Wusheng, hindi mag-aalala si Yehan para sa Tianlong. Bukod pa rito, naroon din ang matandang baliw. Para sa sarili nitong kapakanan, hindi mananatili ang matandang lalaki. Aalis ka, Yehan, saan ka pupunta? Kumunat ang noo ni Dao Tong at nagtanong. Kapag umalis si Yehan, mawawala ng haligi ang Tianlong. Pupunta ako sa Medicine Valley. Sabi ni Yehan, hindi naman magtatagal ang pagpunta sa Medicine Valley, at babalik din ako agad. Ang Yaoguo ay isa sa 9 na superpower sa Yaoguang domain, at ang katayuan nito ay hiwalay. Karaniwan ang hindi lalaban ang 8 kapangyarihan laban sa kanila. May mahalagang dahilan kung bakit kailangang pumunta si Kuya Ye sa Yaoguo. Sabi ni He Lianwaki. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Tumingin siya kay He Lianwaki, at nakangiting nagsabi, Kuya He Lian, Kuya Ren, may balak ba kayong sumama sa akin sa Medicine Valley? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si He Lian at nagsabi, Kuya Ye, imbatado mo naman, syempre sasama ako. At, narinig ko na ang Medicine Valley ay isang paraiso, at ang lungsod ng gamot sa labas ng Medicine Valley ay masagana, matagal ko nang gustong makita ito ng personal. Pagpunta sa Medicine Valley, wala akong tutol. Sabi ni Ren Zhongshan. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Dao Tong at Xiao Yuangang. Gusto ni Yehan na isama sina He Lianwaki at Ren Zhongshan sa paglalakbay, pero pagkatapos isipin ito, naunawaan din ni Dao Tong at Xiao Yuangang ang ibig sabihin ni Yehan. Kapag umalis si Yehan, kung maglalaro ng anumang daya ang dalawang hindi tiyak na salik, sina He Lianwaki at Ren Zhongshan, nang walang si Yehan, baka hindi kayanin ng mga tao sa Tianlong ang dalawang ito. Ngumiti si Yehan at nagsabi, sige, kung gayon, aalis tayo sa gabi. Maaari kayong umuwi muna, at ipaalam kina Haring He Lian at Haring Wusheng. Aalis sa gabi. Nagulat sina He Lianwaki at Ren Zhongshan, pero hindi na sila nagtanong pa. Pareho silang tumango, at pagkatapos ay umalis sa istasyon ng Tianlong. Nang makita ang pag-alis ng dalawa, kumunat ang noo ni Dao Tong at nagsabi, Yehan, kung may mangyari sa iyo ngayon, baka hindi natin kayanin ng tatlo. Ngumiti si Yehan at nagsabi, hindi, iwanan mo na lang kay Shi Wulei ang bagay sa Tianlong. Kayo namang dalawa ay pumasok sa mundo ng Taoismo para magsanay. Sa pagkakataong ito, aabutin ng 1 buwan ang pagpunta sa Medicine Valley. Pagbalik ninyo, papalitan ninyo si Shi Wulei. Huwag kayong mag-alala, may 2 kataas-taasang nilalang, sina He Lian Liuyon at Ren Wusheng, pati na rin ang matandang si Go Crazy sa Dark City, at walang problema. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Dao Tong at Xiao Yuangang. Sa ganitong paraan, hindi ba sila makakasama rin kay Yehan sa Medicine Valley? Bukod pa rito, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay sa mundo ng Xuanman, sa susunod na paglabas nila, ang kanilang lakas ay mas magiging malakas, at baka mahigitin pa nila si Shi Wulei. Pagkatapos makipag-usap kina Dao Tong at Xiao Yuangang, muling pumasok si Yehan sa mundo ng Xuanman at pumunta sa lugar kung saan nagsasanay si Shi Wulei.
Mula nang lumabas si Yehan para makipaglaban sa lungsod, dagdag pa ang 4 na araw na pag-urong niya sa pagpapanday, mahigit 4 na araw na ang pagsasanay ni Shi Wulei at iba pa sa mundo ng Taoismo. Ngayon, mahigit 1 taon na ang lumipas sa mundo ng Taoismo. Si Shi Wulei ay umangat mula sa huling yugto ng Tongyo Realm patungo sa gitnang yugto ng Concentrating Spirit Realm na ikinagulat ni Yehan. Nahijitin na niya ang lakas ni Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Bukod pa kay Shi Wulei, si Jiang Ye sa Tianlong ay umabot na rin sa unang yugto ng Concentration Realm at ang iba ay nasa Tongyo Territory. Sa lakas, malaki ang pag-unlad ng Tianlong. Pagkatapos, sinabi rin ni Yehan kay Shi Wulei ang tungkol sa pagpunta sa Medicine Valley pero hindi na ito nag-atubili. Pansamantalang umalis si Yehan, kaya si Shi Wulei na lang ang magbabantay sa Tianlong. Inilabas ni Shi Wulei ang grupo ng mga nagsasanay mula sa mundo ng Taoismo, at sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay nagdala naman ng ibang grupo. Matapos ang pagpapalit, pumunta si Yehan sa lugar kung saan nagmumuni-muni ang matandang baliw. Pupunta ka sa Medicine Valley, ano ang gagawin mo? Tiningnan ni Gu, ang baliw, si Yehan na nakatayo sa harap niya. Parang hindi siya masaya. Sabi ni Yehan, matanda, huwag kang mag-alala, hindi na ako muling tatakas, babalik ako sa loob ng 10 araw at kalahati, pero umalis na ang aking estudyante, kaya kailangan mong tulungan ang mga estudyante at apo sa ibaba. Dumilim ang mukha ni Gu, ang baliw, umalis ka na, bibigyan kita ng 1 buwan, kung hindi ka bumalik, jijibain ko ang Tianlong mo. Nang marinig ito, umalis si Yehan na nakangiti. Pumayag naman ang matanda. Dahil sa malakas na taong ito na kinatatakutan maging ng Three Tribulation Supreme, wala nang dapat ipag-alala si Yehan. Nang bumalik si Yehan sa Tianlong, dumating din sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Yehan na bumalik sila para ipaalam kina Haring Hel Ian at Haring Wusheng ay para din maghatid ng mensahe kina Haring Hel Ian at Wusheng, pansamantala siyang umalis, at isinama niya sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan, kaya mag-aalala kayo sa Dark City. Yehan, mag-ingat ka, pansamantala akong magbabantay sa Tianlong. Binabalot na ng gabi ang lupain, kumaway si Yehan kay Shi Wulei, at palihim nang umalis sa istasyon ng Tianlong kasama sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Ang dahilan kung bakit pinili ni Yehan na umalis sa Dark City sa gabi ay upang maiwasan ang Yanwangfo. Ang mabangis na tigreng ito ay malamang na nakatingin sa Tianlong sa lahat ng oras, at hindi naglakas loob na harapin si Yehan sa Dark City ng Yanwangfo, pero kapag nalaman nilang umalis na si Yehan sa Dark City, tiyak na sasalakayin siya ng Yanwangfo. Ang batang ito ay talagang isang maliit na Zoro. Kabanata 1592. Sa isang lugar sa kalangitan sa gabi ng kadiliman, pinagmamasdan nina Haring Hel Ian at Haring Wusheng sina Yehan at ang tatlo habang tahimik na umaalis sa lungsod ng kadiliman. Siyempre, nauunawaan nila ang intensyon ni Yehan, at wala silang karapatang tumanggi. Sabi ni Haring Wusheng, ang batang ito ay hindi lang isang maliit na Zoro, siya ay isang matandang Zoro na maingat at mapag-isip. Kinuha na niya sina Zhongshan at Waki ngayon. Kung may mangyari kay Tianlong, kikilos tayo kahit hindi pa. Nagtulungan sina Haring Hel Ian at Haring Wusheng kay Yehan, at natural na hindi nila gusto ang kapangyarihan ni Tianlong na itinayo niya. Ang gusto nila ay si Yehan at ang sinaunang master ng espada na nasa likod ni Yehan. Kung hindi nila ito sineseryoso, wala silang pakialam kung sila ay mamatay o mabuhay. Gayunpaman, ngayon, dinala na ni Yehan sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Kung hindi nila susubukang protektahan si Tianlong, hindi lang si Yehan ang magkakaroon ng opinyon, baka masira pa nila ang alyansa sa galit, at sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan ay magiging lubhang mapanganib kung siya ay nasa tabi nila. May mga mahuhusay na tao sa bawat henerasyon. Napahinga ng malalim si Haring Hel Ian sa kanyang puso. Tahimik na iniwan ng tatlo ni Yehan ang madilim na lungsod, at hindi nila ginambala ang sinuman maliban sa kanilang mga kasamahan sa buong proseso. Bagamat minamanmanan na ng Yanwang Mansion si Tianlong, ngunit dahil sa sinadyang pag-iwas ni Yehan, hindi alam ng mga tao sa Yanwang Mansion na umalis na si Yehan sa ngayon. Binalot ng madilim na gabi ang lupain. Sa labas ng lungsod ng kadiliman, naglakad ang tatlo ni Yehan laban sa hangin. Tumigil sila ng ilang libong milya na ang layo. Nagsindi sila ng apoy at naghanda para sa kanilang paglalakbay bukas. Gayunpaman, kahit na iniiwasan ni Yehan ang Yanwang Mansion, hindi niya alam na ang Jansong ay naghahanda na upang salakayin siya. Sa loob ng ilang araw, ang mga malalakas na mandirigma ng Jansong ay darating sa madilim na lungsod.
Ang mga elder, pati na rin ang mga makapangyarihang disipulo ng Sword Soul Pavilion, ay nagpadala ng napakalakas na hanay, kahit na ang mga taong may sama ng loob mula sa madilim na lungsod at ang Sword Sect ay sabay na sumalakay sa kanila, baka hindi nila ito mapigilan. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mga apoy ay nag-alab, at ang naglalagablab na apoy ay nag-ilaw ng 10 metrong sakop sa kanilang paligid. Tatlong figure ang nakaupo na nakadapa sa paligid ng apoy, at si Yehan ay kumalma. Ang pagpasok sa daong mundo upang magsanay sa harap niya, at ang pagdadala kina Helian Waki at Ren Zhongshan, ay tadhana na hindi niya maipakikita ang daong mundo sa harap nila. Tungkol dito, si Yehan ay walang magawa rin. Talagang nag-aalala siya sa pag-iingat kina Helian Waki at Ren Zhongshan sa Tianlong. Bukod pa rito, kung gusto niyang gawin nina Haring Helian at Haring Wuzheng ang kanilang makakaya, kailangan lang gawin ni Yehan ito. Tinitingnan si Yehan na nasa proseso na ng pagsasanay, ang mukha ni Ren Zhongshan ay halatang puno ng kawalan ng katarungan. Ang kawalan ng tiwala ni Yehan sa kanila ay naging mas halata, na iniisip na sila, bilang mga henyo sa listahan ng mga bayani, ay susuko sa ilalim ni Yehan. Ito ay isang uri ng kabutihang loob na, ngunit hindi pa rin nakukuha ang tiwala ni Yehan. Sa oras na ito, umiling si Helian Waki kay Ren Zhongshan, ilang araw pa lang silang sumali sa Tianlong. Normal lang na hindi nila makuha ang tiwala ni Yehan, kung siya ito, magiging mas maingat siya, at higit pa sa kanila mismo, hindi sila pinilit ni Yehan na sumali sa Tianlong. Kapatid na Ren, ang iyong puso ay tila hindi mapakali. Dahan-dahang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Ren Zhongshan, Yehan, maliwanag na hindi mo lang kami pinagkakatiwalaan. Tiwala, sabi ni Yehan na may mahinang ngiti, ang ganitong bagay ay hindi isang bagay na magagawa lang sa pamamagitan ng pagsasalita. Gusto kong itanong, talagang pinagkakatiwalaan mo ba ako? Natatakot ako na hindi mo pa ako lubos na pinagkakatiwalaan. Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng katahimikan kina Helian Waki at Ren Zhongshan. Pagkatapos ng lahat, hindi nila lubos na pinagkakatiwalaan si Yehan sa kanilang mga puso, wala sa kanila ang lubos na nagtitiwala sa isa't isa. Sabi ni Yehan, kung ang dalawa sa inyo ay same time na sumasali sa Tianlong, pikita ninyo sa akin ang inyong tunay na katapatan. Wala akong ibang magagarantiya. Hanggat same time kayong sumasali sa Tianlong at walang pangalawang pag-iisip, may kakayahan akong gawin silang sumali sa Tianlong sa pinakamaikling panahon. Ang pag-abot sa isang bagong taas sa loob, marahil, nakita na ito ng dalawa sa inyo sa Tianlong. Nang marinig ito, isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Helian Waki, at siya, na kasing ingat ng buhok, ay nakakita ng ilang mga palatandaan sa Tianlong nitong mga nakaraang araw, lalo na nang makita niya si Shi Wulei na nawala sa loob ng ilang araw sa Tianlong ngayong gabi, ang lakas ng kalaban ay nagbago. Mas malakas siya kaysa sa kanilang lahat, ngunit kahit na nakita niya ito, hindi nagtanong si Helian Waki, ngunit itinago ang kanyang mga pagdududa sa kanyang puso. Hehe, tila upang makuha ang tiwala ni kapatid na Ye, kakailanganin ng kaunting panahon upang umangkop. Sabi ni Helian Waki na may mahinang ngiti. Umiling si Yehan at ngumiti, nakasalalay ito sa kung gaano kayo kaseryoso. Matapos magsalita, pareho silang ngumiti ng palihim sa isa't isa, at kahit si Ren Zhongshan ay hindi na nagsalita. Upang makarating sa Medicine Valley, kailangan munang dumaan sa Medicine City. Sa bilis nating tatlo, baka magtagal ito ng kalahating buwan. Ang Medicine City ay isa sa mga pinakasikat na lungsod sa Yaguang Region. Ito ay kasing sikat ng Huacheng at Tianming City, at napakamaunlad. Ang lungsod ng gamot ay ang lugar na pinagtitipunan ng mga alchemist. Halos lahat ng mga alchemist sa Yaguang Domain ay nasa lungsod ng gamot, at ang isang alchemist ay makikilala lamang matapos pumunta sa lungsod ng gamot upang lumahok sa pagsusulit sa kompetisyon upang maging isang tunay na alchemist. Sabi ni Helian Waki. Tumango si Yehan. Narinig na niya ito kay Daotong at sa iba pa noon. Sa kasalukuyang antas ng alchemy ni Yehan, hindi problema ang paggawa ng pangalawang antas ng mga gamot. Marahil ang pangatlong antas ng mga gamot ay maaaring maging isang hamon. Ito lang ay sa panahong ito, si Yehan ay nalilito sa mga makamundong gawain, at bihira ng magsanay ng alchemy. Siyempre, hindi ito nakakaapekto sa antas ng alchemy ni Yehan. Lumipas ang isang gabi, at kinaumagahan, nagpatuloy ang tatlo sa pagmamadali patungo sa kanilang destinasyon. Sa bilis ni Yehan at iba pa, hindi problema ang paglalakbay ng daan-daang libong milya sa isang araw. Sa ganitong paraan, lumipas ang isang araw. Sa sandaling ito ay matatagpuan sa isang lugar kung saan ang mga atek ay nakatayo sa sinaunang mga guho.
Sa loob ng 1 milya ng nakapalibot na lugar, maraming mga gusali, at maraming mga kabataan at kababaihan na may uniforme ang naglalakad sa mga ito. Sa oras na ito, sa gitna ng grupong ito ng mga gusali sa parisukat, isang halo ng liwanag ang kumikislap sa isang altar, at pagkatapos, lahat ng makapangyarihang mga figure ay lumabas sa halo. Ang aura ng mga taong ito ay napakalakas. Sa kanilang paglitaw, ang mga tao sa parisukat lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanila. Ito ang kapatid na lalaki na nagmula sa Sword Soul Pavilion. Sinasabi na ang Sword Soul Pavilion ay ang banal na lugar para sa ating Jansong na magsanay, at ang mga taong nagsasanay doon ay ang pinakamababa sa lakas. Si Kuya Li Hanshan ay namatay sa mga kamay ni Yehan sa madilim na lungsod. Sa pagkakataong ito, ang sekta ay nagpadala ng mga disipulo mula sa Sword and Soul Pavilion. Kahit na nagtago si Yehan sa madilim na lungsod, mamamatay siya. Naglakas loob siyang maging kaaway ng ating sword sect, kahit na siya ay walang kapantay sa talento, hindi siya makatatakas. Tinitingnan ng mga figurang sunod-sunod na lumilitaw, ang tatlong matandang lalaki sa parisukat ay mukhang walang pakialam. 300 disipulo ng Sword Soul Pavilion, kasama kami tatlo, upang harapin ang isang junior, ang aming sword sect ay hindi pa naglalabas ng napakalakas na puwersa, siya ang una. Lumaki siya ng ganoon sa maikling panahon, sa pagkakataong ito kahit napatagin niya ang madilim na lungsod, papatayin siya. Kabanata 1593. Walang emosyon ang mga ekspresyon ng tatlong matatandang lalaki. Bilang mga kataas-taasang nilalang, sila ay lubhang makapangyarihan. Isang alon ng pagnanais na pumatay ang pinakawalan nila na nagparamdam ng matinding takot sa buong mundo. Namatay si Li Hanshan ng Sword Sect dahil kay Yehan, pinatay ni Yehan ang lahat ng mga disipulo ng Sword Sect na pumunta sa madilim na lungsod. Para sa Sword Sect, ito ay hindi lamang pagkawala ng isang henyo, kundi pati na rin ang pagtapak sa dignidad ng kanilang Sword Sect. Sa pagdating ng mga disipulo ng Sword and Soul Pavilion, para kay Yehan na nasa madilim na lungsod, ang Jansong ay nagsasagawa na ng isang beses na pagpatay. Sa ngayon, ang mga tao mula sa lahat ng mga sekta sa sinaunang mga guho ay nanonood ng mga biro ng Jansong. Siyempre, ang nakakatakot na paglaki ni Yehan ay nagulat din sa mga tao ng lahat ng mga sekta. Pinatay ni Yehan ang mga disipulo ng Jansong sa labas ng madilim na lungsod, pinatay si Li Hanshan at natalo si Yuan Feng ng Eagle Fort, ay halos na ipasa na sa mga pangunahing sekta. Kung ang pagpatay ni Yehan kay Li Hanshan ng Sword Sect ay nakakagulat, kung gayon ang pagkatalo ni Yehan kay Yuan Feng ay nagdulot na ng kaguluhan sa iba't ibang mga sekta. Pagkatapos ng lahat, si Yuan Feng ay ang ika-5 ranggo na henyo sa listahan ng mga bayani. Ang rurok sa huling yugto ng kaharian, at si Yehan ay dumaan lamang sa gitnang yugto ng liblib na kaharian nang matalo niya si Yuan Feng. Ang pagkakaiba sa kaharian sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Elder Qingshan, may balita mula sa Jansong na isang grupo ng napakalakas na mga master ang lumitaw sa sinaunang mga guho, lahat sila ay mula sa Sword Soul Pavilion. Sa oras na ito, sa loob ng sakop ng impluensya ng sinaunang mga guho ng Sword Sect, isang disipulo ng Sword Sect ang pumasok mula sa labas na may mahabang espada sa kanyang likod upang magsalita. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Elder Qingshan ng Sword Sect, at isang kislap ang sumilay sa kanyang kalmadong mga mata, at sinabi, Sword Soul Pavilion, ang Sword Sect ay nagpadala talaga ng puwersang ito, ano ang gusto nilang gawin? Elder Qingshan, sa tingin ko ang mga taong ito ay para kay Yehan. Sa oras na ito, si Ni Wushuang, ang unang henyo ng Sword Sect, ay lumabas mula sa labas na may hawak na mahabang kutsilyo at sinabi, ilang araw na ang nakakaraan, pinatay ni Yehan ang inyong mga disipulo ng Jansong, pinatay si Li Hanshan at natalo si Yuan Feng, na nagdulot na ng kaguluhan sa iba't ibang mga sekta, at sa tingin ko ang mga taong iyon ng Jansong ay lubos na nagalit. Nang marinig ang mga salita ni Ye Wushuang, sinabi ni Elder Qingshan, kung ganoon, ito ang unang pagkakataon sa mga taong ito na ang Jansong ay nagpadala talaga ng Sword Soul Pavilion dahil kay Yehan. Natatakot ako na higit pa doon. Sabi ni Ye Wushuang, si Yehan ay matatagpuan sa madilim na lungsod na napaka-espesyal. Gusto siyang patayin ng Jansong, ngunit ang Sword Soul Pavilion lamang ay hindi sapat. Ang lalaki ay maaaring kailangang gumalaw. Nang marinig ito, sinabi ni Elder Qingshan, sino man ang para sa Jansong sa oras na ito, nagpadala na sila ng Sword Soul Pavilion. Hindi sila dapat maliitin. Kung gusto nilang salakayin tayo, magiging mahirap ito. Wushuang, hayaang bantayan ng mga tao ang Jansong, tingnan natin kung ano ang kanilang mga plano, upang maiwasan ang mga aksidente, kailangan nating makipag-ugnayan sa Hanging Mountain at Tianwang Mansion. Tumango si Ye Wushuang.
Ang lahat ng ito ay haka-haka niya sa ngayon. Ano ang layunin ng malaking kilos ng Janzong ay hindi pa rin mahuhulaan. Gayunpaman, ang Daozong at Janzong ay parang apoy at tubig sa sinaunang mga guho at walang nakakaalam sa kanila. Sasalakayin ba nila ang Daozong? Sa sandaling ito, hindi lamang ang Daozong ang nakakaalam tungkol sa mga kilos ng Jianzong, ngunit ang iba pang mga puwersa sa sinaunang mga guho ay nakuha rin ang balita. Sa lugar ng mayayamang mapagkukunan sa sinaunang mga guho, ang mga pangunahing puwersa ay halos nagbabantay sa isa't isa, at madalas silang nagmamasid sa isa't isa ng palihim. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung ang isang tiyak na puwersa ay bigla na lamang siyang sesalakay. Ang mga kilos ng Janzong sa oras na ito ay hindi maliit. Nagpadala pa nga sila ng Sword Soul Pavilion, at sila ay hayag, at wala silang intensyon na magtago. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Sa loob ng sakop ng impluwensya ng Hanging Mountain, ang malakas na lalaki ng Hanging Mountain ay pumikit. Bangulong si Ling Chanhei, dahil hindi itinatago ng Janzong ang kanyang mga kilos, hindi siya natatakot na malaman natin. Marahil ang kanilang target ay hindi ang sinaunang mga guho, kundi ang lungsod ng kadiliman. Madilim na lungsod, Chanhei, ang ibig mo bang sabihin ay si Yehan? Kumunat ang noo ng kataas-taasang makapangyarihan ng Hanging Mountain, ang henyo ng Janzong na si Li Hanshan ay pinatay ni Yehan, at ang madilim na lungsod ay may espesyal na lokasyon, at ang sekta ay may espesyal na relasyon sa sekta. Mayroong hindi ilang mga kaaway, kung gusto siyang salakayin ng Janzong, kailangan talaga niyang magpadala ng maraming mga master upang matiyak. Tumango si Ling Chanhei at sinabi, gayunpaman, ayon sa aking hula, tila may kinalaman si Yehan sa sinaunang master ng espada ng madilim na lungsod. Tungkol sa kung ito ba talaga ang kaso, hindi pa malinaw. Banal na kamay sinaunang master ng espada. Kumunat ang noo ng malakas na lalaki ng Shuangkong Mountain. Ang pangalang ito ay nagparamdam ng takot sa kanila, ang mga malalakas na lalaki ng sekta. Kung si Yehan ay talagang may kaugnayan sa banal na sinaunang master ng espada, natatakot ako na hindi magiging madali para sa Janzong na harapin ito. Malamig na ngumiti ang malakas na lalaki sa Hanging Mountain at nagpatuloy, Chanhei, hayaang patuloy na titigan ng mga tao ang espada. Sang na, ang tatlong matatandang lalaki, tingnan natin kung ang kanilang pangwakas na layunin ay ang madilim na lungsod. Sa pagdating ng mga disipulo ng Janzong Sword and Soul Pavilion, ang lahat ng mga pangunahing sekta sa sinaunang mga guho ay unti-unting naging isang kaguluhan, at lahat ng mga mata ay nakatuon sa Janzong. Ang buong impluwensya ng Janzong ay naging ang lugar kung saan nagtipon ang mga mata ng mga dakilang sekta, kung anong mga kilos ang gagawin ng Janzong sa susunod, lahat ay nakakaapekto sa mga puso ng mga pangunahing sekta. At nang itinutuon ng lahat ng mga sekta ng sinaunang mga guho ang kanilang paningin sa Janzong, sa loob ng sakop ng impluwensya ng Janzong, ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ay humantong na sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion at umalis. Ang mga figure ay lubhang makapangyarihan, lahat sila ay papunta sa labas ng sinaunang mga guho, pinangunahan ng tatlong kataas-taasang nilalang, ang kapangyarihang ito, kahit na ang anumang sekta ay hindi dapat maliitin ito. Matapos umalis ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Janzong kasama ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion, nalaman ulit ito ng lahat ng mga pangunahing puwersa sa sinaunang mga guho, at halos tinukoy ang layunin ng malaking kilos ng Janzong. Lahat ay nakadirekta kay Yehan sa madilim na lungsod. Bagamat sa lakas ni Yehan, ang pagpapadala ng tatlong kataas-taasang nilalang ay tila medyo labis, ngunit si Yehan ay matatagpuan sa madilim na lungsod, isang espesyal na lugar na hindi kayang maliitin ng Janzong. Pagkatapos ng lahat, sa madilim na lungsod, mayroong Haring Helian, Wu Shengwang at Yanwang, ang tatlong kataas-taasang kapangyarihan, umiiral, at, sa madilim na lungsod, pagdating sa pakikitungo sa mga sekta, ang ilang mga pangunahing palasyo ay halos nasa parehong antas, hindi pa banggitin na mayroong hindi mabilang na mga casual na tagapaglinang, mayroon ding mga taong kaaway ng Janzong sa kanila. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang malakas na lalaki sa madilim na lungsod na kahit na ang mga pangunahing sekta ay natatakot. Tunay nga, ito ay ang lungsod ng kadiliman. Tila gusto ng Janzong na tuluyang alisin si Yehan sa oras na ito, ngunit ang lokasyon ay ang lungsod ng kadiliman. Natatakot ako na ang labanang ito ay hindi magiging ganoon kadali. Ang sakop ng impluwensya ng Ice Palace, isang matandang babae sinabi sa isang batang babae, Yulan, hayaang sundan ng mga tao ang tatlong matatandang lalaki ng Janzong, pupunta sila sa madilim na lungsod, gusto ko talagang makita kung ang sinaunang master ng espada na matagal ng tahimik ay kikilos.
Nang marinig ito, tumango si Yan Yulan, at ang hitsura ng pagbagsak sa kanyang mga mata ay napigilan niya. Tungkol kay Yehan, ang binatang ito na sikat na sa Yaoguang Domain, gusto niya talagang makita ito para sa kanyang sarili, ngunit sa oras na ito, nagpadala ang Jansong ng napakalakas na puwersa, sa opinyon ni Yan Yulan, mahirap sabihin kung mabubuhay si Yehan o hindi. Ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Sword Sect ng sinaunang mga guho ay humantong sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion patungo sa lungsod ng kadiliman, na nakakuha na ng atensyon ng iba't ibang mga puwersa sa sinaunang mga guho. Ang lungsod ng kadiliman ay katumbas ng isang ipinagbabawal na lugar para sa maraming mga disipulo ng sekta. Sa mga ordinaryong lugar, kakaunti ang mga taong pumupunta sa madilim na lungsod. Kabanata 1594. Siyempre, ito ay para lamang sa ilang mga disipulo. Halimbawa, ang mga tunay na malalakas na tao na nagpaparamdam sa kanila ng takot sa madilim na lungsod ay ang tatlong pangunahing pinuno ng lungsod ng madilim na lungsod bukod sa sinaunang master ng espada. Gayunpaman, upang maalis si Yehan, isang henyo na maaaring magdulot ng walang katapusang panganib sa Jansong sa hinaharap, ginamit ng Jansong ang napakalakas na puwersa sa oras na ito. Bilang karagdagan sa pag-alis kay Yehan, ito ay higit pa upang pigilan ang sinaunang master ng espada. Si Yehan, na nasa Netherworld, ay hindi sapat upang gawing napakalakas ang loob ng Jansong. Siyempre, sa oras na ito, sina Haring Helian at Haring Wuseng na nakipag-alyansa kay Yehan ay naging target din ng Jansong. Tungkol sa lahat ng kilos ng Jansong, wala pa ring alam si Yehan tungkol dito. Sa lungsod ng kadiliman, sa malayong kalangitan, isang alon ng lubhang makapangyarihang aura ang kumalat sa kawalan. Ang mga tao mula sa malayo ay hindi pa pumapasok sa kalangitan sa itaas ng lungsod ng kadiliman, ngunit ang makapangyarihang aura ay tila nabalot sila tulad ng buong madilim na lungsod. Ang lahat na nakaramdam nito ay nagtaas ng kanilang mga ulo ng may takot dahil ang aura ay napakatakot na hindi man lang maisip ng mga tao ang paglaban. Sino kaya iyon? Napakatakot. Ang mga tao sa madilim na lungsod ay mukhang nagulat, at pagkatapos ay maraming tao ang tumalon na sa kalangitan at tumingin sa malayong kalangitan. Kasabay nito, ang mga tao sa tatlong palasyo ng Helian Palace, Wuseng Palace, at Yanwang Palace ay nakaramdam din ng nakakatakot na aura na ito. Noong panahong iyon, nakaramdam din sila ng isang kakilakilabot na intensyon na pumatay. Hindi, ang ilang mga master ay dumating na sa madilim na lungsod. Kumunat ang noo ni Haring Helian, at ang kanyang figure ay lumitaw sa kawalan sa isang kisap mata, na nakatingin ng may pag-aalala sa labas ng madilim na lungsod. May isa pang tao sa tabi ng hari, ang hari na walang buhay. Nararamdaman mo rin ba ito? Seryosong nagkatinginan sina Haring Helian at Haring Wuseng. Sabi ni Wuseng Wang nang may malalim na boses, tiyak na ito ay ang kataas-taasan, at higit sa isa. Ang taong may ganitong uri ng kapangyarihan ay tiyak na isang sekta. Sa tingin ko, dapat ito ay isang tao mula sa Sword Sect. Marahil ito ay dahil sa batang iyon. Tumango si Haring Helian. Noong nakaraang pagkakataon na pinatay ni Yehan si Li Hanshan, ang henyo ng Jansong, sa labas ng lungsod, hindi ito hahayaan ng Jansong, inaasahan. Mukhang, bibigyan ko ang batang ito ng isang libreng tulisan. Isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Haring Helian. Lubos niyang kinasusuklaman ang mga tao ng Jansong. Mahigpit na kinuyam ni Wuseng King ang kanyang kamao, at pagkatapos ay ang mga figure ng dalawa ay nawala sa kawalan sa isang kisap mata. Maaari kayang ang Jansong, dumating siya ng napakabilis. Sa kalangitan sa itaas ng Yanwang Mansion, kumunat ang noo ni Yanwang. Bagamat nahulaan niya nakikilos ang Jansong, lampas sa kanyang inaasahan na darating ito ng napakabilis. Iniisip niya kung paano aalisin ang antas ng hari sa langit ni Yehan. Ang baluti ay kinuha, ngunit bago ito ipatupad, dumating ang mga tao mula sa Jansong. Ano ang nangyari? Sa itaas ng tirahan ni Tianlong, lumitaw din si Shi Wulei kasama sina Jiang Ye at iba pa. Ang nakakatakot na aura ay kumalat sa buong madilim na lungsod, at ang mga tao ni Tianlong ay natural na nakaramdam nito. Ang magagandang mata ni Shi Wulei ay nagyelo, ang nakakatakot na aura na ito ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkabalisa. Sa sandaling ito, sa labas ng lungsod ng kadiliman, ang mga tao sa teritoryo ni Haring Yan ay nakikita na sa kalangitan sa labas ng lungsod, isang grupo ng mga itim na figure ang sumusugod patungo sa lungsod ng kadiliman na parang kidlat. Ang kanilang bilis ay napakabilis, sa bawat ang paggalaw ay lampas sa abot ng mga mata ng lahat. Magmadali, sino sila? Nanginginig ang mga puso ng lahat. Hindi, ito ay Jansong. Ang mga tao ng Jansong ay pinatay ang madilim na lungsod.
Sa isang iglap, ang mga nakakagulat na tinig ay nag-ugong sa kalangitan. Bagamat ang mga tao sa madilim na lungsod ay lubhang masama, marami sa kanila ay napunta rito dahil sa kanilang paglabag sa sekta, at ang mga may sama ng loob laban sa Jansong ay hindi kakaunti, at ngayon ang Jansong ay namunguna sa mga master upang pumatay, paano nila hindi magugulat? Ang mga humaharang sa aking sword sect ay papatayin ng walang awa. Ang nakakatakot na tunog ay kumalat sa kawalan, at sa isang iglap, ang nakakatakot na pamimilit ng tatlong kataas-taasang nilalang ay napigilan sa kawalan. Ang lahat na nakatayo sa harap ay kakilakilabot na napigilan at pinatay, at ang sunod-sunod na mga figure ng tao ay nahulog na parang mga meteorite mula sa kalangitan. Kawalan, ang mga sigaw ay magkakaugnay sa kawalan. Sampay ng Jansong, Terena. Bigla, ang mga figure ay mabilis na umatras sa kalangitan. Sa sandaling ito, hindi bababa sa daan-daang tao ang namatay sa ilalim ng nakakatakot na pamimilit ng tatlong kataas-taasang nilalang. Ang mga kataas-taasang nilalang lamang ang makakaharap sa kakilakilabot ng tatlong kataas-taasang nilalang. Sila, ang mga tao sa ibaba, ay lahat ng langgam sa kataas-taasan. Nahaharap sa nakakatakot na pamimilit ng tatlong kataas-taasang nilalang, ang mga taong ito ay hindi lang makakalaban. Ang tatlong kataas-taasang nilalang ay lubos na naglalabas ng kanilang galit gamit ang ganitong paraan ng pagpatay, at wala silang anumang pag-aalala. Sa ilalim ng nakakatakot na bilis ng tatlong kataas-taasang nilalang, walang sino man sa lungsod ng kadiliman ang naglakas loob na pigilan sila saan man sila dumaan. Sa loob ng wala pang 5 segundo, nakarating na sila sa kawalan sa harap ng istasyon ni Tianlong, at isang alon ng nakakagulat ang pamimilit ng pagsuko at takot ay agad na nabalot ang lugar. Hindi, babaeng walang luha, para sa ating Tianlong sila. Nanginginig ang ekspresyon ni Jiang Ye. Sa ilalim ng pamimilit na iyon, wala man lang siyang lakas ng loob na bunutin ang kanyang espada. Nagulat. Ikaw na maliit na hayop, lumabas ka at mamatay. Kabanata 1595. Ang nakakatakot na tunog ay biglang kumalat sa buong mundo, at pagkatapos, ang tatlong kataas-taasang nilalang ay humantong sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion upang huminto sa kawalan, at tinitigan ang mga tao ni Tianlong na may mga mata na puno ng pag-asa, pumatay, patayin ang maliit na hayop na si Yehan. Hanapin ito para sa akin, at punitin ito sa mga piraso. Bigla, sa ilalim ng mga natatakot na titig ni Shi Wulei at iba pa, ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion ay sunod-sunod na sumugod. Ang mga taong ito ay hindi bababa sa mga master ng mababang ranggo na lakas, huwag nang banggitin ang 300 tao, isa lang ang basta-basta na lumabas ay sapat na upang sirain ang lahat ng mga tao ni Tianlong. Ang mga tao ni Tianlong ay tapos na. Sa sandaling ito, ang mga taong nagtipon sa malayong kawalan ay nagulat nang makita ang tagpong ito. Gayunpaman, nang ang mga tao ni Tianlong ay nasa kawalan ng pag-asa, dalawang figure ang biglang bumaba mula sa kalangitan at hinarang ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion. Lahat sila ay tumigil, na nakatitig kina Haring Helian at Haring Wusheng na may lubhang walang emosyong mga mata. Sina Haring Helian at Haring Wusheng, kumilos na sila. Nang makita ito, pinangunahan ni Shi Wulei ang mga tao ni Tianlong na umatras ng mabilis. Nahaharap sa master ng Jansong, hindi makakalaban ang Tianlong ngayon. Helian Liu yon, ikaw ang traidor na naghihintay sa iyo. Ngayon, lilipulin ka namin ng sama-sama. Ang tatlong kataas-taasang elder ng Jansong ay lumabas mula sa kawalan na may mga galit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang makita ang paglitaw ni Helian Liu yon at Ren Wusheng, ang tatlong kataas-taasang elder ng Jansong ay mukhang galit, at lumabas sila sa kawalan. Sa oras na ito, sina Helian Liu yon at Ren Wusheng ay naging target din nila nang pumasok sila sa madilim na lungsod. Ang tatlong elder, matagal ko na kayong hindi nakikita. Tila ang inyong lakas ay hindi pa gaanong nagbabago. Masyadong maaga pa upang sabihin na gusto ninyong lipulin kami. Tinitingnan ng tatlong kataas-taasang elder na lumalabas, malamig na umungol si Haring Helian, ang mapang-ipong aura na pag-aari ng kataas-taasan ay pinakawalan mula sa kanyang katawan ng mabilis. Ang Jansong ay naglakas loob na pumasok sa lungsod ng kadiliman, ngayon, natatakot ako na kayo ang magbabayad ng presyo. Malamig ang mukha ni Wusheng Wang, at ang kataas-taasang nakamamatay na aura ay nabalot ang mundo. Malalaking salita, dahil lang sa dalawa sa inyo ang gustong hamarang sa tatlo sa amin ngayon, ang dalawa sa inyo at ang maliit na hayop na si Yehan ay tiyak na mapapahamak ngayon. Ang tatlong kataas-taasang elder ay hindi pa rin natatakot.
Ang pamimilit ng limang kataas-taasan ay nagbanggaan ng mabilis sa bahaging ito ng langit at lupa, na nagparamdam na ang buong kalangitan ay tila gumuho, at ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion ay mayroon ding isang nakakatakot na aura na sumugod. Lumabas na ang mga pares ng mga mata na puno ng pagnanais na pumatay ay nakatitig sa mga tao ni Tianlong, hanggat ang kataas-taasan at ang kataas-taasan ay naglalaban, sisirain nila ang sinumang nasa Tianlong. Siyempre, habang pinapanood ang mga tao ni Tianlong, hinahanap din ng mga disipulo ng Sword Soul Pavilion si Yehan, ang binata na nagparamdam sa kanilang sword sect na magbigay ng inspirasyon sa mga guro at inilipat sila, at nagparamdam sa kanila na nagsasanay sa Sword Soul Pavilion na harapin ito. Ano ba talaga ang mayroon? Kakayahan. Naramdaman ng nakakatakot na pamimilit ng nakapalibot na kawalan, ang mga tao sa mundo ay makakapanood lamang mula sa malayo. Ang kataas-taasan at ang kataas-taasan ay naglalaban, ito ay isang labanan na sumisira sa mundo. Nasaan si Yehan? Bakit hindi siya lumitaw? Ang Tianlong ay nahaharap sa lahat ng malalakas na tao ng Sword Sect. Maaaring siya, ang master ng Tianlong Sect, ay umatras sa halip. Ang mga mata sa paligid ng Tiandi ay nahulog sa mga tao ni Tianlong, ngunit sa kanila wala ng bakas ni Yehan. Umagang-umaga. Sa kawalan, ang nakakatakot na aura ng kataas-taasan ay nagbanggaan at naging isang mapanirang puwersa na kumalat. Ang tatlong kataas-taasang elder ng Jansong ay mukhang malamig, ang kanilang mga mata ay parang mga espada, at ang tatlong nakamamatay na intensyon ay nabalot sina Haring Helian at Haring Wusheng na parang isang kulungan. Ang mga disipulo ng Sword and Soul Pavilion ay sumusunod sa utos at hahanapin ang maliit na hayop na si Yehan, at ang iba ay papatayin ng walang awa. Bigla, ang tinig ng mga elder ng Jansong ay nag-ugong sa nakapalibot na kalangitan, at sa susunod na sandali, ang mga braso ng tatlong kataas-taasang elder ng Jansong ay nanginginig, at tatlong nakakatakot na ilaw ng espada ay sabay-sabay na sumugod na parang nagninangas na araw. Digmaan. Sabay na sumigaw sina Haring Helian at Haring Wusheng, ang isa ay may hawak na kutsilyo at ang isa ay may hawak na espada. Ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo at ang liwanag ng espada ay parang isang bagyo na sumisira sa mundo. Ang lahat sa loob ng 1,000 metro sa paligid ay nasa ilalim ng kanilang pag-atake. Sa isang iglap, ang limang kataas-taasang nilalang ay naglaban sa isa't isa. Ang mabaliw na banggaan ay nagparamdam na ang buong kalangitan ay nanginginig, at ang kawalan ay nabasag. Sa ilalim ng nakakatakot na paghaharap, ang hangin sa loob ng 1 kilometro ay na-evaporate, na nagiging isang vacuum, at walang katapusang mga alon ng kapangyarihan ay nagwawalis sa mundo. Nagsimula na. Sa malayong kalangitan, tinitigan ni Yanwang ang tagpong ito na may isang ngisi sa kanyang mukha. Ang kataas-taasang Sword Sect ay kumilos. Magiging mahusay ito para sa kanya kung mapatay niya sina Haring Helian at Haring Wusheng. Siyempre, hindi nakalimutan ni Yanwang ang sinaunang master ng espada, ang kabilang partido ay tiyak na dumating na. Akala ko ay kaya ni Yehan, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang taong sakam sa buhay at natatakot sa kamatayan. Pinatay niya sila at pinilit si Yehan na lumabas. Walang emosyon ang mukha ng isang disipulo ng Sword Soul Pavilion. Ang taong ito ay nakarating na sa antas ng kalahating hakbang na kataas-taasan pagkatapos, mula sa mga disipulo ng Sword and Soul Pavilion, isang pakiramdam ng pamimilit ang nabalot ang mga tao ng Tianlong. Nahaharap sa grupong ito ng mga master na mas malakas kaysa sa kanila, ang mga tao ni Tianlong ay walang lakas na lumaban. Whoosh whoosh! Bigla, ang nakakatakot na mga ilaw ng espada ay naging enerhiya ng espada na nagwawalis sa mundo, na tinatakpan ang lahat ng mga tao ni Tianlong. Sa ilalim ng pagbomba na ito, ang mga tao ni Tianlong ay halos hindi makaliligtas. Hinarang ito ng mapanirang enerhiya ng espada. Gayunpaman, nang ang mga disipulo ng Sword and Soul Pavilion ay handa ng patayin ang mga tao ni Tianlong, sa isang iglap, ang enerhiya ng espada na nabalot ang mga tao ni Tianlong ay biglang napigilan ng isang nakakatakot na puwersa, at ang nakakatakot na mga pag-atake ay kumalat na parang mga multo pagbagsak. Ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion ay higit pang napigilan ng nakakatakot na puwersa na ito at umatras ng paulit-ulit, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Naglakas loob na maging mapangahas sa madilim na lungsod, tila nakalimutan na ng inyong Sword Sect ang aking sinaunang master ng espada. Isang kakilakilabot na tinig ang lumabas mula sa mundong ito, at pagkatapos, sa gitna ng labanan sa pagitan ng limang kataas-taasang nilalang, ang figure ng isang matandang lalaki ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang mapanirang kapangyarihan na nabuo ng paghaharap sa pagitan ng mga kataas-taasang nilalang ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Kaagad, ang kanyang itim na mga palad ay nanginginig,
ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng magkasama, at isang mas makapangyarihang puwersa ang pumihil sa apat na direksyon. Siya, na nasa gitna ng malaking labanan, ay agad na hinarang ang magkakasamang pag-atake ng 5 kataas-taasang nilalang. Boom boom boom! Kabanata 1596. Sa isang iglap, mayroong isang tunog ng banggaan na maaaring kumalat sa buong madilim na lungsod. Kahit na ang mga nanonood mula sa malayo ay nagulat sa nakakatakot na tunog. Sa paghaharap sa 5 kataas-taasang nilalang, ang kanyang matandang katawan ay marilag at hindi gumagalaw, tulad ng isang tuktok na nakatayo sa mundo, na hindi kailanman mahuhulog magpakailanman. Sa lakas lamang ng isang tao, nilalabanan niya ang lahat ng pag-atake ng 5 kataas-taasang nilalang. Sinaunang master ng espada. Nagulat ang 3 kataas-taasang elder ng sword sect. Sa buong madilim na lungsod, ang pinakatatakot nila ay ang maruming matandang lalaking ito sa harap nila. Huminga ng maluwag sina Haring Helian at Haring Musheng. Nagharap sila sa 3 kataas-taasang nilalang. Napakataas ng presyon sa kanila. Sa paglitaw ng sinaunang master ng espada, halos walang pag-aalinlangan sa labanang ito. Janzong, kayo ay talagang nagiging mas at mas mapangahas. Walang emosyon ang mukha ng sinaunang baliw. Sa sandaling ito, siya ay parang ang pinakamalakas na nakatayo sa mundong ito. Ang malakas na pinigilan. Gu Jianxi, sa oras na ito ang aking Janzong ay narito lamang para sa maliit na hayop na si Yehan, at wala akong intensyon na sumalungat sa iyo. Hanggat papatayin ko ang anak na ito, ang aking Janzong ay agad na aalis sa madilim na lungsod. Tinitigan ng kataas-taasang elder ng Janzong si Gu Jianguro, sinabi. Maliit na hayop. Ang mukha ng sinaunang master ng espada ay puno ng intensyon na pumatay, siya ay isang maliit na hayop, ano ako bilang isang guro? Umalis. Sa isang iglap, kasunod ng galit na tinig ng sinaunang master ng espada, ang nakakagulat na kapangyarihan ay sumugod mula sa kanyang katawan, at pagkatapos, ang nakakatakot na kapangyarihan ay naging isang matalim na espada na maaaring durugan ang kalangitan, at dinurog ang lahat patungo sa kanya. Ang 3 kataas-taasang makapangyarihan ng Janzong ay pinaghahampas. Guru, nanginginig ang mga ekspresyon ng 3 kataas-taasang makapangyarihan ng sword sect, at sinalubong nila ang mga pag-atake na gumalaw sa lahat ng tao sa mundo. Si Yehan ba ang estudyante ng sinaunang master ng espada? Boom! Sa isang iglap, sa ilalim ng titig ng 10,000 mga mata mula sa nakapalibot na mundo, sa isang galaw lamang, ang 3 kataas-taasang master ng Janzong ay naalis na parang isang malakas na hangin, na lubos na hindi kayang labanan ang maruming matandang lalaki. Sa itaas ng kawalan, ang 3 kataas-taasang makapangyarihan ng sword sect ay mabilis na umatras. Nahaharap sa sinaunang master ng espada, hindi sila makalaban. Nang makita ang tagpong ito, kahit na ang mga tao sa madilim na lungsod ay alam na ang kapangyarihan ng sinaunang master ng espada, sila ay nagulat din sa kanyang nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa isang galaw, ang 3 kataas-taasang master ng sword sect ay hindi naglakas loob na baliwalain, gilid. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng sword sect ay mukhang natatakot din. Bagamat alam nilang lahat na ang malakas na sinaunang master ng espada sa lungsod ng kadiliman ay ang bagay na kinatatakutan ng lahat ng mga sekta, ngunit kung gaano kalakas ang kabilang partido, maliban sa kataas-taasan, ang iba ay hindi mahuhulaan. Gu Jianxi, ikaw ay masyadong mapanlinlang. Galit na galit ang 3 kataas-taasang master ng Janzong. Ikaw ay masyadong mapanlinlang. Pumasok ka sa madilim na lungsod at gusto mong salakayin ang aking estudyante. Sa tingin ko ang 3 sa inyo ay ayaw umalis na buhay. Sa harap ng 3 kataas-taasang makapangyarihan ng Janzong, at pagkatapos, ang nakakatakot na puwersa ng pagpipigil ay pinigilan ng mabilis, na nagparamdam na ang mga mukha ng 3 kataas-taasang makapangyarihan ng Janzong ay namumutla. Master sinaunang master ng espada, ang 3 sa amin ay kailangang mag-aral ng mabuti ngayon. Sa isang iglap, ang intensyon ng espada sa mga katawan ng 3 kataas-taasang makapangyarihan ay lumipad patungo sa kalangitan, at ang nakakatakot na intensyon ng espada ay naging 3 espada, na lumilitaw sa buong kalangitan, at biglang lumabas, na maaaring makita ng banayad. Sa oras na ito, ang buong kalangitan ay nanginginig ng mabilis, na parang ang bahay ay malapit ng gumuho, at sa loob ng radius na 10,000 metro sa kawalan, ang mga espada ng lahat ay nanginginig ng hindi mapigilan, na parang malapit na silang lumabas sa kanilang mga kaluban at papunta sa ang sinaunang master ng espada ay lumabas, at ang mga awit ng espada ay nagsama-sama sa oras na ito, na nag-ugong sa kawalan. Sa sandaling ito, ang mundo ay pumasok sa isang nakakatakot na digmaan ng pagkawasak.
Ang paghaharap sa pagitan ng mga kataas-taasang nilalang ay hindi maisip. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila, pinapanood din nila ang tagpong ito. Kakilakilabot, lahat ng mga tagapaglinang ng espada sa mundo ay mahigpit na hinawakan ang kanilang mga taybak, na nakatitig ng may takot sa tatlong kataas-taasang master ng sword sect na umaatake sa sinaunang master ng espada sa sandaling ito. Gayunpaman, nahaharap sa tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng sword sect, ang ekspresyon ng sinaunang master ng espada ay nanatiling hindi nagbabago, at ang kanyang imahe ay hindi maganda, at siya ay parang isang naglalakbay na dalubhasa sa mundo. Gayunpaman, nang ang mga mata ng lahat ng tao sa mundo ay nahulog sa tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng sword sect at sa sinaunang master ng espada, sa sandaling ito, isang hindi inaasahang figure ang lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat, at dumiretso kina Haring Helian at Haring Wusheng. At pagkatapos, ang nakakatakot na intensyon na pumatay ay agad na nabalot ang dalawa sa kanila. Si Haring Yan. Maraming tao ang napansin ang tagpong ito, at nanginginig ang kanilang mga puso. Maaaring maging si Haring Yan, ang kataas-taasang makapangyarihan, ang gustong sumali. Apoy na ulap na langit. Nang makita ito, sina Haring Helian at Haring Wusheng ay walang emosyong tumingin kay Haring Yan na lumitaw sa harap nila. Dalawa, sa tingin ko ang ating mga sama ng loob ay dapat na malutas ngayon. Umirap si Yan Wang, at ngayon ang sinaunang master ng espada ay nakikipag-ugnayan sa tatlong kataas-taasang master ng sword sect. Lian Wang at Wusheng Wang ay hindi umaatake kay Yehan, kahit na ang sinaunang master ng espada ay hindi siya mapapahiya pagkatapos. Gayunpaman, sa sandaling kumilos si Haring Yan laban kina Haring Helian at Haring Wusheng, ang Sword Soul Pavilion na walang hadlang ay tiyak na itataas ang kutsilyo ng mga ngaso laban sa mga tao ni Tianlong. Siyempre, kahit na alam ito ni Haring Yan, hindi siya mag-aalinlangan sa lungsod ng kadiliman, ang dalawang kalaban, sina Haring Helian at Haring Wusheng, ay inalis muna, at ang mga hadlang sa pakikitungo kay Yehan ay nabawasan ng ilang puntos. Barilin natin. Sa isang iglap, ang katawan ni Haring Yan ay nanginginig, at isang nakakatakot na sibat ay lumitaw mula sa kanyang kamay, tumusok sa kawalan sa harap niya, at direktang pinaghahampas si Haring Helian. Kainin mo ang hayop na gumagapang sa loob at labas. Kabanata 1597. Pangit ang itsura ni Haring Helian at Haring Wusheng. Nahaharap sa pag-atake ni Haring Yan, ang kataas-taasang Panginoon ng tatlong pagsubok, wala silang ibang pagpipilian kundi lumaban. Gayunpaman, nang gumalaw sina Haring Helian at Haring Wusheng, ang mga nasa likuran nilang Tianlong ang iba ay nalantad sa paningin ng mga disipulo ng Sword Soul Pavilion. Nang makita ito, ang mga disipulo ng Sword and Soul Pavilion na orihinal na nakatayo sa kawalan ay mukhang may pagnanais na pumatay. Walang dalawang kataas-taasang tagapagtanggol, sina Haring Helian at Haring Wusheng, ang mga tao ni Tianlong ay lubos na nasa kanilang awa. Patayin sila. Sa isang iglap, isang lubhang makapangyarihang ilaw ng espada ang bumagsak patungo sa mga tao ni Tianlong sa kawalan, at ang kapangyarihan ng pagkawasak ay nagparamdam sa mga tao ni Tianlong na tumakas ng mabilis. Magsipagkalat. Nagulat si Shi Wulei, ang mga tao ni Tianlong ay nagsipagkalat sa kawalan, ngunit nahaharap sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion na hindi bababa sa mga master ng mababang ranggo, ang mga tao ni Tianlong ay wala gaanong pagkakataong makatakas kahit na gusto nila. Sa sandaling ito, hindi bababa sa halos 100 tao ang namatay sa mga kamay ng mga disipulo ng Sword Soul Pavilion, at ang ulan ng dugo ay bumagsak sa buong kalangitan, na nagdulot sa kalangitan sa itaas ng istasyon ni Tianlong na lubos na nabalot sa isang hamog na dugo. Nang makita ito, ang mga tao sa mundo ay nagulat. Sa sandaling ito, ang matandang mukha ng sinaunang master ng espada ay puno ng intensyon na pumatay. Sa ilalim ng kanyang proteksyon, ang Tianlong ay nakaranas ng ganitong pagpatay. Kapag bumalik si Yehan, saan niya ilalagay ang mukha ng kanyang guro? Sa isang iglap, isang piraso ng asul na apoy ang umalon mula sa kamay ng sinaunang master ng espada, at agad na naging isang dagat ng apoy, na humaharang sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion na parang isang ilog ng langit. Ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion na may asul na apoy ay agad na nasunog at nawala. Bukod pa rito, ang asul na dagat ng apoy ay patuloy na kumakalat patungo sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion, na parang gusto nitong lunukan silang lahat. Nang makita ito, ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Sword Sect ay mas mabilis na sumugod patungo sa sinaunang master ng espada. Kasunod ng kanilang mga galaw, ang kalangitan sa likuran nila ay mabilis na nag-ulong. Matigas ang ulo ka, talagang iniisip mo bang hindi kita kayang patayin?
May nakakatakot na lamig sa mukha ng sinaunang master ng espada, ang liwanag ng espada sa kanyang kamay ay sumusugod, at ang aura sa kanyang katawan ay pinakawalan ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, ang mundo ay tila nalubog ng malalaking alon, kaya naramdaman ng Sword Zong Sonda na siya ay nasa isang nakakatakot na alon, at sa ilalim ng pagpipigil ng nakakatakot na aura ng sinaunang master ng espada, ang tatlo sa kanila ay nakaramdam na napakahirap gumalaw. Tawa. Isang asul na apoy at ilaw ng espada na 100 talampakan ang haba ay sumabog mula sa kawalan, na nagbabalak na putulin ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan sa kawalan na ito. Kaagad, ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Jansong ay sabay-sabay na sumigaw, na nanginginig sa kalangitan at lupa. Ang Dagendong ay nag-ugong sa buong madilim na lungsod, at ang tatlo sa kanila ay mabilis na nilalabanan ang mapanirang espada ng sinaunang master ng espada. Puff puff! Sa isang iglap, ang mga pag-atake ng tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Sword Sect ay lubos na nawasak, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagwawalis sa kanila, na nagdulot sa tatlong kataas-taasang makapangyarihan na malubhang nasugatan sa isang iglap, at tatlong agos ng dugo ang sumabog mula sa kanilang mga bibig na parang tatlong matatalim na espada ay sumugod. Tumakas. Naranasan ng ganitong malubhang pinsala, ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Sword Sect ay lubos na natakot. Nahaharap sa galit na sinaunang master ng espada, hindi nila kayang labanan kahit ang isang galaw ng kalaban, at mabilis na tumakas sa malayo. Nang makita ito, ang mga disipulo ng Sword and Soul Pavilion ay sunod-sunod ding sumugod sa malayo, huwag nang banggitin ang pagharap sa sinaunang master ng espada, kahit ang asul na dagat ng apoy ay makakapatay sa kanila. Ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Sword Sect ay tumakas na may malubhang pinsala, at ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion ay sunod-sunod ding tumakas. Hindi nila kayang labanan ang asul na apoy na kinokontrol ng sinaunang master ng espada. Kung ang sinaunang master ng espada mismo ay bumaril sa kanila, tiyak na mamamatay sila ng walang lugar na ililibing sila. Nang makita ito, si Haring Yan, na pumipigil kina Haring Helian at Haring Wuseng sa sandaling ito, ay nanginginig sa kanyang puso. Siya na lamang ang natitira ngayon. Nang ang sinaunang master ng espada ay tumingin sa kanya ng may malamig na mga mata, si Haring Yan ang kanyang ekspresyon ay nagyelo, at agad din siyang tumakas. Yan yung tiyan, ang utang na loob ngayon, isusulat ko muna ito para sa aking estudyante. Ang nagyayelong tinig ng sinaunang master ng espada ay nag-ugong sa buong mundo, na nagparamdam na ang mukha ni Haring Yan ay naging malamig nang marinig niya ito sa malayo, at mas mabilis pa siyang umalis. Alam ni Haring Yan na hindi lamang siya nabigo na patayin sina Haring Helian at Haring Wuseng ngayon, ngunit lubos din niyang ininsalto ang sinaunang master ng espada. Walang paraan upang pigilan ang sinaunang master ng espada sa loob ng mahabang panahon. Hanggat bibigyan siya ng oras, mapapatay niya sina Haring Helian at Haring Wuseng. Nakakalungkot, nabigo siya. Ang labanan sa pagitan ng langit at lupa ay natapos. Kasunod ng pagtakas ng tatlong kataas-taasang master ng Sword Sect at Haring Yan, ang lahat ng natatakot na mga mata ng nakapalibot na mundo ay nahulog sa sinaunang master ng espada. Ang nakakatakot na lakas ng kabilang partido ay muling nagulat sa mga tao ng madilim na lungsod, mga tao. Banal na kamay. Lumapit sina Haring Helian at Haring Wuseng. Walang emosyon ang mukha ng sinaunang master ng espada, sinulyapan niya ang mga tao ni Tianlong na mapalad na nakaligtas, at ang sulok ng kanyang bibig ay gumalaw. Ang maliit na hayop na ito ay nag-iwan talaga sa akin ng isang gulo, ang susunod na bagay ay nasa iyo, hayaan mong bantayan ng mabuti ang lugar na ito. Matapos magsalita, ang sinaunang master ng espada ay nawala na, at ang Tianlong ay nakaranas ng ganitong pagkawala sa ilalim ng kanyang proteksyon, na nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Siyempre, para sa Jansong, ang sinaunang master ng espada ay maaaring hindi walang awa, bagaman sa nakaraan ang kanyang lakas ay talagang makakapagpigil sa tatlong kataas-taasang master ng Jansong, ngunit hindi ito isang magandang bagay para kay Yehan. Kapag ang tatlong master ng Jansong ay pumunta sa kanya, maaari niyang protektahan si Yehan sa loob ng ilang sandali, ngunit imposibleng protektahan si Yehan magpakailanman, kasama niya. Bago si Yehan ay walang kakayahang protektahan ang sarili, ang paligsahang ito sa pagitan nina Yehan at Jansong ay hindi maaaring pumasok sa puting yugto. Mapait na ngumiti sina Haring Helian at Haring Wuseng, at sa huli ay kailangan nilang panasan ang kanilang mga puwit. Gayunpaman, ang kilos ni Haring Yan na samantalahin ang apoy ngayon ay nagparamdam din sa kanila na ang alyansa sa pagitan ng mansyon ni Haring Helian,
mansyon ni Wuzheng at Tianlong ay dapat magpatuloy, walang gamot na pampalubag loob ng sinaunang master ng espada, hanggat may pagkakataon, si Haring Yan ay saisalakay muli sa kanila, huwag nang banggitin ang Jansong. Kabanata 1598. Sa kawalan, ang mukha ni Shi Wulei ay lubhang pangit. Sa wakas ay nagsanay ang Tianlong ng isang grupo ng mga master. Ngayon, halos 100 tao ang napawi ng Jansong. Kakailanganin ng maraming pera upang muling sanayin ang ganoong puwersa ng mapagkukunan. Hindi alam ni Yehan kung ano ang nangyari sa lungsod ng kadiliman sa ngayon. Gayunpaman, matapos ang pagtatapos ng labanang iyon, ang kataas-taasang master ng sword sect ay hindi umalis, at ngayon ay lubos na niyang ininsulto ang sinaunang master ng espada, na nagparamdam kay Haring Yan na maghanap. Panlabas na tulong, at ang Jansong, na gustong alisin din si Yehan, ay isang mabuting kasosyo. Sa mga sinaunang guho, sa pagtatapos ng labanan sa madilim na lungsod, ang mga pangunahing sekta na palihim na nanunood ng labanan ay halos nakuha ang balita na ang sword sect na pumasok sa madilim na lungsod ng may puwersa ay natalo, at kahit na ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan ng Jansong ay nasugatan, na nagdulot din ng medyo gulat sa mga pangunahing sekta. Tunay nga, ang sinaunang master ng espada ay kumilos na, at sa kapasidad ng Guro Yehan, siya ay talagang isang maswerteng lalaki. Kumilos na siya, at tiyak na yayanig niya ang mga sekta. Sa mga puwersa ng Ice Palace, ang maulap na mga mata ng matandang babae ay kumikislap. Nang marinig ito, sinabi ni Yan Yulon, Elder Huaying, ang tatlong elder ng Jansong ay hindi pa umaalis sa madilim na lungsod. May balita na ang Yanwang Mansion ng madilim na lungsod ay tila nagsama sa Jansong. Hehe, si Yan Yuntian ay isang taong may malaking ambisyon. Hindi siya nagtagumpay sa oras na ito, kaya hindi nakakagulat na nakipag-isa siya sa Jansong. Mahinang ngumiti si Elder Huaying at sinabi, ang Jansong ay natalo sa oras na ito, sa tingin ko hindi nila ito hahayaang mawala, bagamat ang sinaunang master ng espada ay kinatatakutan, wala siyang likas na mga kaaway. Sa tingin ko mas maraming tao ang masasangkot sa paligsahang ito. Yulon, ipasa ang utos. Ang mga disipulo ng Ice Palace ay nagkaroon ng mababang profile kamakailan, at dapat ka ring umatras panahon na upang hamanin ang maliit na karangalang posisyon, sa tingin ko sina Li Hentian at Duguao ay nauna na sa iyo. Opo, Elder Huaying. Tugon ni Yan Yulon. Sa sakop ng impluensya ng sword sect, sa sandaling ito, may mga malalakas na eksperto mula sa tatlong pangunahing grupo ng sword sect, ang Hanging Mountain, at ang Heavenly King's Mansion. Hehe. Dalawa? Sa oras na ito ang Jansong ay nakaharap sa sinaunang master ng espada na may banal na kamay, maaari itong ituring na pagsipas sa bakal na plato, kaya hayag na pumapasok sa madilim na lungsod, kahit na si Yehan ay hindi ang disipulo ng sinaunang master ng espada, natatakot ako na kikilos siya. Ngumiti si Elder Qingshan ng Daozang, ang Jianzang ay nabigo, at ang Daozang ay labis na gustong makita ito. Sinabi ng malakas na lalaki mula sa Shuangkong Mountain, ang pagkabigo ng Jansong ay isang magandang bagay para sa ating tatlong pangunahing puwersa, ngunit sayang na hindi naalis ng banal na kamay na sinaunang master ng espada ang tatlong elder ng Jansong. Ang natitirang tatlong master ng Tianzong ay hindi hahayaan tayong matakot sa kanila sa oras na iyon. Si Yehan ay maaaring magparamdam sa Jansong na mahirap dahil ang aking mga nakatatandang kapatid na sina Xi Tianwang, Chen Zhongzhou, at si Ming Zhongzhou ay may paningin. Isang malakas na lalaki mula sa Chanwangfo ang nakangiting nagsabi. Sinabi ni Elder Qingshan, ang nasa likuran ni Yehan ay ang sinaunang master ng espada at si Qin Wu daw. Magiging mahirap para sa Jansong na alisin siya ngayon. Kapag lumaki si Yehan sa ilalim ng kanilang proteksyon, mas mahirap para sa Jansong na harapin siya, ngunit ang paligsahang ito ay nakasangkot na sa mga nangungunang eksperto, sa tingin ko ang mga pangunahing sekta ay tiyak na maghihintay at magmamasid, marahil ay may sasali. Sa sandaling ito, sa pangunahing tuktok ng Jansong, Tianzong Peak, ang tatlong pangunahing master ng Jansong ay nakatanggap ng balita, at ang tatlong kataas-taasang elder ng Jansong ay nagpasa ng sitwasyon ng madilim na lungsod pabalik sa Jansong. Ang huling pagkakataon ay si Qin Wu daw, sa oras na ito ay naging sinaunang master ng espada ulit. Inaasahan ko na makikialam siya, ngunit hindi ko inaasahan na tatanggapin ng sinaunang master ng espada si Yehan, isang maliit na hayop bilang kanyang estudyante upang salungatin ang aking sword sect. Talagang karapat-dapat siya. Ikaw ba ay walang kapantay sa Yaoguang Domain? Ang mukha ni Tianzong ay puno ng mga nakamamatay na tingin, at nagpadala siya ng tatlong kataas-taasang elder at 300 disipulo ng Sword Soul Pavilion.
Ang puwersang ito ay hindi lamang nabigo na patayin si Yehan, ngunit pinayagan din ang tatlo ang kataas-taasang elder ay tumakas na may mga sugat at nawala ng ilang disipulo ng Sword Soul Pavilion. Para sa Janzong, ito ay higit pa sa pagkawala ng mukha. Malamig ang mukha ni Xiaozong, at sinabi, sa pagbabantay ng sinaunang master ng espada sa maliit na hayop na iyon, magiging mas mahirap para sa atin na patayin siya, hindi pa banggitin na naroon si Qin Wu daw, tila kailangan nating mag-isip ng pangmatagalan tungkol sa bagay na ito. Manatili tayong nagtatago, ngunit dahil ang sinaunang master ng espada ay gustong lumabas sa bundok, gagawin ko ang kanyang naisin, malamig na ngumiti si Tianzong, at sa madilim na mga matang iyon, may isang tumatagos na malamig na liwanag na namumukadkad. Ang labanan ng pagpasok ng Janzong sa madilim na lungsod ay mabilis na kumalat. Pagkatapos ng lahat, ang Janzong ay isa sa siyam na makapangyarihang kapangyarihan, at ang kanilang mga kilos ay halos mabilis na kumalat. Bagaman ang impormasyon sa mundo ang sirkulasyon ay hindi maayos na binuo, ngunit sa Soul Jade Sleep, hindi nito mapipigilan ang labanan ng madilim na lungsod na kumalat. 3 araw na ang nakalilipas mula nang umalis si Yehan sa lungsod ng kadiliman. Ang Shuion Dynasty, isa sa maraming mga dinastiya sa Yaguang Region, ay daan-daang libong milya ang layo mula sa lungsod ng kadiliman. Sa sandaling ito, sa isang lungsod ng Shuion Dynasty, ang mukha ni Yehan ay natatakpan na ng mga layer ng yelo, at ang nakakatakot na intensyon na pumatay ay patuloy na pinakawalan mula sa kanyang katawan. Sa silid na ito, tahimik na nakaupo sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan sa gilid na nakatingin kay Yehan na walang sinasabi. Tungkol sa bagay na nangyari sa madilim na lungsod, narinig na ito ni Yehan kay Hel Ianwaki, dahil sina Haring Hel Ian at Wu Sengking ay sinabi na sa kanila ang nangyari sa madilim na lungsod sa pamamagitan ng Soul Jade Sleep. Ang Tianlong ay nawala ng halos 100 tao, na lahat ay tapat sa kapangyarihan ng Tianlong. Si Yehan ay may mataas na pag-asa para sa kanilang kinabukasan at inilantad ang daong mundo. Gayunpaman, nawalan sila ng halos 100 tao bago pa sila makapaglaro ng anumang papel. Ito ay nagdulot kay Yehan ng isang mabangis na intensyon na pumatay sa kanyang puso na kailangang ilabas. Kapatid na Ye, dahil ikaw ay kaaway ng Janzong, dapat kang maging handa na tiisin ang lahat. Ito ay simula pa lamang. Sabi ni Hel Ianwaki, syempre alam ito ni Yehan, ngunit hindi kailanman magiging payapa si Yehan dito kalimutan ito, ang mahigit 400 katao sa Tianlong ay lahat ay tapat sa kanya ngayon, at nawalan siya ng halos 100 tao ng sabay-sabay. Hindi madaling muling sanayin ang isang grupo ng mga taong tapat sa kanya. Huminga ng malalim si Yehan, sinusubukang pakalmayan ang kanyang mapang-api na kalooban, na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, sinabi niya, sa oras na ito, mali ang aking kalkulasyon, ang Janzong ay talagang may lakas ng loob na pumasok sa madilim na lungsod, at si Yan Yuntian na ang matandang hayop na iyon ay sumama rin sa kanila, na nagdulot sa Tianlong na mawalan ng halos 100 tao. Sabi ni Hel Ianwaki, si Yan Yuntian ay ininsulto na ang master sa oras na ito, kung hindi siya maghanap ng kasosyo, magiging mahirap para sa kanya na mabuhay sa madilim na lungsod ng Yanwang Mansion. Sa ngayon, ang kooperasyon sa pagitan ng Yanwang Mansion at Janzong ay halos pinamumunuan ng Dark Lord. Ang mga tagapaglinang sa lungsod ay nahiwalay, at pagkatapos ay maaari lamang silang pumili ng isang paraan upang pumunta sa kadiliman. Ang 3 matatandang lalaking iyon mula sa Janzong ay nasa madilim na lungsod pa rin. Malamig na sinabi ni Yehan. Tumango si Hilianwaki, at sinabi, ang malakas na tao ng Janzong ay hindi pa umaalis, ngunit huwag kang mag-alala, sa ngayon ang Tianlong ay may aking ama at si Haring Wuseng na nakaupo sa utos, kasama ang banal na kamay, hanggat mahigpit ang depensa, sa loob ng maikling panahon, ang Janzong ang mga narito ay talagang walang lakas ng loob o pagkakataon na salakayin ang Tianlong. Ang depensa ay hindi kailanman ang pinakamagandang patakaran. Isang mapang-api na liwanag ang sumilay sa mukha ni Yehan, at sinabi niya, dahil ang 3 matatandang asong ito ay hindi pa umaalis, mabuti na nagbayad ako ng presyo, at pagkatapos ay hahayaan ko silang magbayad ng isang bagay. Nang marinig ito, nagulat sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan, at sinabi, kapatid na Ye, ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Yehan, na may intensyon na pumatay sa kanyang mga mata, at sinabi, kapatid na Hel Ian, gaano katagal bago makarating sa sinaunang mga guho mula rito? Kabanata 1599. Nag-isip sandali si Hel Ian at sinabi, halos 1 araw na, kapatid na Ye, bakit hindi tayo pumunta sa Medicine Valley? Siyempre. Ngumiti si Yehan, gayunpaman, bago pumunta sa Medicine Valley, gusto kong hayaang magdusa ng husto ang mga tao ng Janzong.
Sa ngayon, ang mga master ng Jansong ay lahat ay nagtipon sa madilim na lungsod, kaya sa sinaunang mga guho ng Jansong tiyak na walang mga master sa sakop ng impluensya, gusto kong matikman nila kung ano ang pakiramdam na mapawi sa ibaba. Ano? Nagulat sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Sabi ni Hel Ianwaki, kapatid na Ye, masyadong mapanganib ito. Bagamat ang lahat ng mga master ng Sword Sect ay pumunta na sa lungsod ng kadiliman, sa pagkakaalam ko, mayroong marahil libu-libong mga disipulo ng Sword Sect sa lungsod ng kadiliman. Lahat sila ay mga disipulo ng Netherworld at Concentration Realm. Bukod pa rito, may mga teleportation array sa sinaunang mga guho. Kapag may nangyari sa mga disipulo ng Jansong sa sinaunang mga guho, tiyak na darating ang Jansong sa sinaunang mga guho sa pamamagitan ng teleportation array sa lalong madaling panahon. Kung gayon sisirain ko muna ang teleportation array na ito, at papatayin ang kanyang disipulo ng Sword Sect. Malamig na tumingin si Yehan, sinulyapan ng dalawa, at sinabi, kung natatakot ka, hindi mo kailangang lumahok, kaya ko rin itong gawin mag-isa dumating. Nang marinig ito, mapait na ngumiti si Hel Ianwaki, at nagpalitan ng tingin kay Ren Zhongshan. Dahil iginiit mo ito, ang dalawa sa amin ay maaari lamang ipagsapalaran ang aming mga buhay upang samahan ang Ginoo. Umiling si Hel Ianwaki. Sabi ni Yehan, sige, kapatid na Hel Ian, sabihin kay Haring Hel Ian na kontrolin ang tatlong matatandang asong iyon ng Jansong. Kapag nalaman mong aalis na sila sa madilim na lungsod, ipaalam mo sa amin kaagad. Huwag kang mag-alala, iiwan ko ito sa akin. Kumikislap ang mga mata ni Hel Ianwaki at Ren Zhongshan na may walang hanggang pagiging mabangis. Ang tatlo sa kanila ay nag-isa na pumili ng libu-libong mga disipulo ng Sword Sect. Napakalakas ng loob nila. Kung hindi pinangunahan ni Yehan, talagang sila ay wala talagang lakas ng loob, ngunit alam din nina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan na magiging napakamapanganib ang pakikipaglaban sa libu-libong mga disipulo ng Sword Sect, ngunit kung sila ay umatras sa oras na ito, maaaring mahirap para sa kanila na makuha ang tiwala ni Yehan sa kanya. Sa oras na ito, lubos na gustong maghaiganti ni Yehan sa Jansong. Pinatay ng Jansong ang halos 100 tao sa madilim na lungsod at gusto niyang magbayad ng malaking halaga ang Jansong. Siyempre, sa sandaling salakay ni Yehan ang mga disipulo ng Sword Sect sa sinaunang mga guho, ang mga malalakas na swordsman ay tiyak na aalis sa madilim na lungsod at babalik sa sinaunang mga guho. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang bantayan ng Tianlong ang mga malalakas na swordsman sa lahat ng oras mabuti. Para kay Yehan, ang depensa ay hindi ang pinakamagandang paraan, ang epekto na maaari niyang makamit ay magiging mas makabuluhan kung siya ay kusang umaatake. Tumatagal ng isang araw upang maglakbay mula sa Shuion Dynasty patungo sa sinaunang mga guho. Kung ang mga miyembro ng Sword Sect ay umalis sa madilim na lungsod at bumalik sa sinaunang mga guho sa loob ng isang araw, kung gayon ang ideya ni Yehan na maghaiganti ay maaari lamang maputol. Sa makatuwid, sina Yehan at iba pa ay mabilis na sumugod patungo sa sinaunang mga guho. Bago bumalik ang malakas na Sword Sect, ito ang pinakamagandang oras para umatake si Yehan. Ang batang ito ay talagang matapang. Sa sandaling ito, sina Haring Hel Ian at Haring Huseng sa lungsod ng kadiliman ay alam na kung ano ang iniisip ni Yehan, at ang tatlo sa kanila ay naglakas loob na pumunta sa sinaunang mga guho upang pumili ng libu-libong mga disipulo ng Sword Sect. Wala sa kanila ang tumanggi na ang kakayahan ni Yehan sa pakikipaglaban ay walang kapantay at ang kanyang katapangan ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, ang mga iyon ay hindi libu-libong ordinaryong tao, kundi ang mga piling disipulo ng Jansong. Paano sila makakalaban ng tatlo sa kanila? 3 tao lamang ang pumipili ng 1,000 tao, huwag hayaang sakta ng batang ito sina Chongshan at Wu Qi. Kumunat ang noo ni Wu Shengwang at sinabi. Nang marinig ito, sinabi ni Haring Hel Ian na may mapait na ngiti, walang ibang paraan ngayon. Walang silbi ang pagsasabi ng mga bagay na ito. Ang 3 bata ay nasa daan na patungo sa sinaunang mga guho. Maaari lamang nating sundin ang kanyang naisin at titigan ng Jansong. Ang 3 matatandang lalaking iyon, kung gusto nilang umalis, kailangan nating humanap ng paraan upang pigilan sila. Ang mga sinaunang labi ay umiral na sa loob ng 10,000 taon, at ang kanilang teritoryo ay malawak, 8 milyong milya ang haba at lapad. Mayroong hindi mabilang na mga oportunidad at misteryo dito. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay lubhang mayaman na umaakit sa mga henerasyon ng mga tao na pumunta doon. Sa sinaunang mga guho, hindi mabilang na makapangyarihang mga tao ang nalibing, at sa kanila, marami ang may kamangha-manghang talento sa kasaysayan.
At dahil na rin sa dagat ng mga buto at dugo ng mga malalakas na taong ito na nabuo ang kasalukuyang sinaunang mga guho, isang paraiso para sa mga adventurer, at ang siyam na makapangyarihang kapangyarihan ng Deyao Guangyo ay iniwan ang kanilang kapangyarihan dito upang makakuha ng mga mapagkukunan. Pagkaraan ng kalahating araw, ang tatlo ni Yehan ay nakarating na sa matabang lupa ng sinaunang mga guho. Tinitingnan ng lupain sa harap nila, ang mga bundok at ilog ay umaalon, at maaari silang makita ng banayad. Sa ilang mga lugar, mayroon pa ring mga bakas ng pagkawasak na naiwan ng nakakagulat na digmaan. Tila mayroong isang malakas na kapangyarihan na pinakawalan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagbibigay sa mga tao ng isang mabigat, pangmatagalang, makasaysayang lasa na puno ng mga pagbabago. Ito ang sinaunang mga guho. Sa itaas ng kawalan, sina Yehan at ang tatlo ay tumingin sa unahan. Sabi ni Hel Ianwaki, ang sinaunang mga guho ay nabuo ng digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at ng lahi ng Diyos libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa lupang ito, isang hindi kilalang bilang ng mga malalakas na tao mula sa lahi ng tao at ng lahi ng Diyos ang nalibing. Siyempre, ang mga lugar na ito ay hindi limitado sa Yaoguang Domain, maraming lugar sa Southern God Territory, dito, marahil ay matutuntun mo ang mga bakas na naiwan ng sinaunang makapangyarihan. Ang digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at ng lahi ng Diyos. Nagyelo ang mga mata ni Yehan. Sabi ni Ren Zhongshan, upang maging tiyak, ito ay isang makasaysayang labanan sa pagitan ng apat na lahi ng tao, lahi ng Diyos, lahi ng demonyo, at lahi ng halimaw. Sinasabi na ang apat na lahi ay humantong sa mga malalakas na tao ng bawat lahi upang makipagkompetensya para sa dominasyon ng mundo. Maraming uri. Tanong ni Yehan, kung gayon sino ang mananalo sa huli. Hindi tiyak na umiling si Hel Ian, at sinabi, ayon sa mga tala, ang lahat ng apat na angkan ay nakaranas ng malalaking pagkalugi sa dakilang digmaang iyon, at walang nanalo. Sa mga sumunod na taon, magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng apat na angkan halos bawat taon. Ang pakikibaka ay walang katapusan, at ang kapangyarihan ng ating lahi ng tao ay unti-unting humihina. Tila ang kasaysayan ng Gods and Demons continent ay talagang kapanapanabik. Sinulyapan ni Yehan ang paligid at sinabi, dahil nakarating na tayo sa sinaunang mga guho, nasaan ang sword sect? Paano tayo dapat pumunta? Alam ko ito, sumama ka sa akin, kapatid na Ye, kailangan kong paalalahanan ka ulit, walang pag-urong kapag bumaril ka ng pana. Sabi ni Hel Ianwaki. Nang marinig ito, kumikislap ang mga mata ni Yehan na may malamig na liwanag, at sinabi niya, hindi ako magsisisi sa aking gagawin. Pinagbayaran ako ng Jansong at kailangan nilang bayaran ang utang na ito. Sa oras na ito, hahayaan kong mahigpit na maipasok ng mga tao ng Jansong sa aking puso, hindi ko ito kailanman makakalimutan. Huminga ng malalim si Hel Ianwaki, hindi na nagsabi pa, at direktang nanguna sa unahan. Kabanata 1600. Ang siyam na makapangyarihang kapangyarihan ay bawat isa ay sumasakop sa isang lugar sa sinaunang mga guho. Sa kanilang mga lugar, karaniwan na mayroong mayayamang mapagkukunan ng paglilinang, tulad ng mga espiritual na ugat, mga hardin ng gamot, at iba pa. Siyempre, kahit na ang mga espiritual na ugat ay nasa sinaunang mga guho, bihira rin ito. Sa loob ng sakop ng impluwensya ng Jansong, maraming mga disipulo ng Jansong ang naglalakad dito. Makikita mo na maraming mga disipulo ng Jansong ang nagpapatrolya sa sakop ng impluwensya ng Jansong sa mga grupo ng 12-12 ng mga tao, na pumipigil sa ilang mga taong may lakas ng loob na pumasok dito upang agawin ito. Mga mapagkukunan, ang lugar na ito ay pag-aari ng Jansong, at syempre ang lahat ng mga mapagkukunan dito ay pag-aari din ng Jansong, at walang ibang pinapayagang pumasok. Nakatatandang kapatid na Leng Fan, ang tatlong elder ay nasa lungsod ng kadiliman pa rin, kaya si Yehan ay talagang maswerte, kahit na ang banal na sinaunang master ng espada na naninirahan ng mag-isa sa lungsod ng kadiliman ay handang tanggapin siya bilang kanyang estudyante. Kung hindi dahil sa sinaunang master ng espadang iyon, 100 Yehan at ang aking sword sect ay madaling maapakan siya hanggang sa mamatay. Nang marinig ito, sinabi ni Leng Fan, ang tatlong elder ay hindi pa bumabalik, mangyaring mag-ingat upang maiwasan ang ilang mga desperadong tao na salakayin tayo. Nakatatandang kapatid na Leng Fan, masyado kang nag-aalala. Kahit na wala ang tatlong elder, gaano karaming tao sa sinaunang mga guho ang maglakas loob na sumalungat sa ating Jansong. Higit pa rito, kahit na may sumalungat sa atin, sa sandaling ipadala ang sulat sa sekta, sino ang darating at sino ang mamamatay. Sa sandaling ito, sa loob ng sakop ng impluwensya ng sinaunang mga guho ng Jansong, tatlong figure na ang sumugod patungo sa malayong kawalan.
Sila ay parang tatlong kidlat at hindi sila tumigil kahit na pumasok na sila sa sakop ng impluwensya ng Janzong. Sino ang naglakas loob na pumasok sa tirahan ng aking Janzong? Sa oras na ito, sa harap ni Yehan at ng dalawang grupo ng mga disipulo ng Janzong ang biglang lumitaw, at isang kabuoang 50 o 60 tao ang nakatayo sa harap ni Yehan at ng Pumatay. Isang walang emosyong tinig ang lumabas sa bibig ni Yehan, at sa isang iglap, isang malaking piraso ng nakakatakot na apoy ang mabilis na kumalat. Ang bilis ng pagkalat ay parang isang malakas na hangin na tinatakpan ng isang radius na 100 metro sa kawalan sa isang iglap. Sa isang iglap, ang dalawang grupo bago pa makita ng mga disipulo ng Janzong ang mga mukha ni Yehan ng malinaw, sila ay nasunog na at nawala sa banal na apoy ni Yehan na Vermilion Bird. Sa oras na ito, isang grupo ng mga disipulo ng Sword Sect na nagpapatrolya na hindi kalayuan ay nakakita ng tagpong ito. Hindi, si Yehan iyon. Si Yehan ay narito, pumunta at sabihin kay nakatatandang kapatid na Leng Fan. Sa isang iglap, ang grupong ito ng mga disipulo ng Sword Sect ay mabilis na umalis. Si Yehan ay nakapatay kay Li Hanshan at natalo si Shenying Baoyuan. Ang master ng hangin, kasama ang tagpo kanina, ay nagparamdam sa mga disipulong ito ng Janzong na wala man lang silang lakas ng loob na pigilan si Yehan. Kapatid na Ye, ang teleportation array ng Janzong ay nasa gitnang parisukat. Terra, sirain ang teleportation array bago mag-react ang mga disipulo ng Janzong. Ang mga figure ng tatlo ay mabilis na nawala na parang kidlat, at sa loob ng 5 segundo, isang lugar ng gusali ang lumitaw sa kanilang paningin, tulad ng isang maliit na bayan. Nakita na ni Yehan sa itaas ang isang altar. Sa oras na ito, ang mga disipulo ng Sword Sect sa lugar na ito ay nagulat din, sunod-sunod na mga figure ang tumataas sa kalangitan, at ang sigaw ay nag-ugong sa kalangitan. Pumatay at sirain ang teleportation array. Kaagad, nanguna si Yehan, hawak ang banal na apoy ng Suzaku, nanginginig ang kanyang palad, ang nakakatakot na apoy ay bumuo ng isang dagat ng apoy, at agad na kumalat ng mabilis sa kalangitan, na nagparamdam sa mga espadang iyon na malapit ng patayin si Yehan. Ang disipulo ng sekta ay umatras na may takot na hitsura. Hindi, ang layunin ng bastos na ito ay ang teleportation array, harangan siya. Nagulat si Leng Fan nang makita ito, at ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala kung bakit lumitaw si Yehan dito. Sa sandaling hindi niya mapigilan si Yehan, ang kanilang teleportation array sa sinaunang mga guho ay masisira. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng bilis, paano kaya susundan ni Leng Fan si Yehan ngayon? Matapos mapabuti ang Taishu Baibo, ang bilis ni Yehan ay nasa ilalim na ng ranggo ng Shaozan, walang sino man ang makakahabol sa kanya. Ang inyong Sword Sect ay pumatay ng halos 100 disipulo ng aking Tianlong. Ngayon, hahayaan kitang matikman kung ano ang kawalan ng pag-asa. Bigla, ang tatlong figure ni Yehan ay sumaire sa paligid at lumitaw sa itaas ng altar. Pagkatapos, iwinasiwas ni Yehan ang kanyang espada pababa, at ang nakakatakot na gintong ilaw ng espada ay agad na hinati ang altar, at ang buong lupa may nakakatakot na panginginig. Ang nakakatakot na espada ni Yehan ay iwinasiwas pababa, at ang gintong ilaw ng espada ay direktang hinati ang altar sa dalawa, na nagparamdam na ang buong lupa ay nanginginig. Sa oras na ito, si Leng Feng, na nangunguna sa mga disipulo ng Janzong upang mabilis na habulin siya, ay nakita ang tagpong ito, at ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng isang napakalaking pagkapuot. Ang teleportation array ay nawasak, at ang Janzong ay gustong muling itayo ito. Hindi ko alam kung gaano ito kakailanganin. Ito ang tanging paraan para sa kanila na makipag-ugnayan sa sekta. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga disipulo ng Sword Sect ay nagtipon sa kawalan sa itaas ng parisukat isa-isa, at sa malayong kalangitan, mayroon pa ring mga disipulo ng Sword Sect na mabilis na sumusugod sa panig na ito. Sa isang iglap sa paligid ni Yehan at iba pa, ang mga titig na iyon ay nagpalabas ng nakakatakot na intensyon na pumatay, na lubos na pinalilibutan sina Yehan at ang tatlo sa gitna, na parang sa mundong ito, sina Yehan at iba pa ay walang pupuntahan, makatakas. Sa sandaling ito, sa ilalim ng titig ng mga nakakatakot na titig na ito, biglang nadama nina Helian Liuyon at Ren Zhongshan na mahirap huminga. Pinalilibutan sila ng libu-libong mga master sa liblib na estado at estado ng konsentrasyon, at ang presyon na iyon ay tila kaya nilang ang kanilang mga katawan ay mapupunit. Si Yehan, ang sampay na bastos na ito ay naglakas loob na pumasok dito at sirain ang teleportation array ng aking Janzong. Hinihingi niya ang kanyang sariling kamatayan, patayin siya. Punitin siya sa 10,000 piraso, ang bastos na ito ay naghagis ng kanyang sarili sa isang bitag, at hindi siya dapat payagang umalis na buhay ngayon.
Sa buong nakapalibot na mundo, ang tunog ng pagpatay ng mga disipulo ng Jansong na yumanig sa mundo ay nag-ugong, at ang mga alon ay mas mataas na parang mga alon. Ang nakakatakot na intensyon na pumatay ay nabalot na ang tatlo ni Yehan. Gayunpaman, nahaharap sa libu-libong tao isang disipulo ng Sword Sect, si Yehan ay walang ibang ekspresyon sa kanyang mukha maliban sa malamig na intensyon na pumatay. Papatay siya dito ngayon.